offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Ako po, malupit to. Mga kababayan, Matindi to. ibalik natin ang tapang at malasakit Yun! para Ano sa gusto ko? Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Yun! Ako si Sara Duterte, Tinatanggap namin yan. tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako po! Yun ang sinasabi natin dyan. Yun ang sinasabi natin. Woo! Any questions? No? Yun ang sinasabi natin. First question. Next. Tatakbo na! Thank you. Yun na! Umanda kayo mga Iniwan ko Yes! kay JC yung kabuuan ng speech. No! Umanda ka po po Marcos, mga kareaksyon. Naku po mga kareaksyon na sinasabi natin. I'll scan this. I-scan ko na. I-send ko sa GC. Naku po! Wait lang. Para maganda yung scan. Naku po! Naku, nag-announce na po! Nag-announce na po si Bibi Sara Duterte na paaga po mga kareaksyon. Nag-announce na po mga kareaksyon. Woo! Nag-announce na mga kareaksyon si Bibi Sara Duterte. Naku, tatakbo na po siya bilang president ng ating bayan. Naku, mga kareaksyon, napakalupit nito. Ako na pala. Naku po, yan ang sinasabi natin. Bongbong Marcos, sumanda ka na. Wait lang. Magbalot-balot ka na, papuntang kulungan. Yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Napakalupit po nito. Mag-comment po kayo sa comment section. Napaaga po mga kareaksyon ang pag-dedeklara ni Bibi Sara Duterte sa kanyang pagtakbo bilang presidente. Kayo mga senador, umanda kayo. Mga kongresista, tingnan natin kung saan kayo pupulutin ngayon. I-impeach nyo na yan. Alam po ninyo mga kareaksyon, kaya nag-announce na. Kaya nag-announce na po, para hindi na po nag-iisip ng mga kongresista kung i-impeach siya o hindi. Kayo po mga kareaksyon, napakalupit po nito. Pero siyempre meron po tayong mga balita ngayon. Mga balita po ngayon. Ito, susunod. Pero mga kareaksyon, ano po yan? Ano po yan? Bongbong Marcos, ano yan? Umanda kayo. Umanda kayo dito sa nangyayari sa ating bayan. Ako po mga kareaksyon. Pero ito po yung mga balita po ngayon. Pakinggan po natin. Pero excited po ako sa sinabi po ni Bibi Sara Duterte. Tatakbo na po siya bilang presidente ng ating bayan. Woohoo! Ito po mga kareaksyon, magsasalita po ngayon si VP Sara Duterte ha. Live po ito mga kareaksyon ha. Ito po yung pinaka-latest, ngayon lang ito mga kareaksyon. Live po, recording po tayo mga kareaksyon dyan po sa Mandaluyong Vice President Office. Ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin. Vice President Sara Duterte. Nako, kinikilabutan po ako mga kareaksyon. Matagal-tagal natin hindi narinig sa kanyang press conference ang ating future President Sara Duterte. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw. Medyo delay po. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21. Yun. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, Oh. I may not have been born just to chase happiness.
For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Medyo late po. Today, I have peacefully accepted Yun. any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. Nako! sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin Yun. para sa bayan. Bira, bira. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Yan. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Yun! Tira. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Nako po! Ito na! Ito na! Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Sige, tira. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad Nako po. kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin Yun. habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Nako po. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Yun! Kinuha ang pera. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Nako po. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak.
I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Ako po, malupit to. Mga kababayan, Matindi to. ibalik natin ang tapang at malasakit Yun! para Yun ang sa gusto ko. Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Yun! Ako si Sara Duterte, Tinatanggap namin yan. tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako po! Yun ang sinasabi natin dyan. Yun ang sinasabi natin. Woo! Any questions? Yun ang sinasabi natin. First question. Tatakbo na! Thank you. Yun na! Umanda kayo mga Iniwan Yes! ko kay JC yung kabuuan ng speech. No! May itinatago nga bang administrasyon? Naku po. Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Irice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028. Yun! Naku po mga ka-reaction yan ang sinasabi natin. At alam naman po ni Congressman Irizo na talagang may tinatago itong administrasyong bangag na ito mga ka-reaction. Unang-unang tinatago, gumagamit ba siya ng pulburon o hindi? Ba't ayaw niyo magpa-air political test? Pangalawang tinatago, siya ba yung nasa video na it's too big? Pero ang pinakamalupit pong itinatago ng administrasyong ito mga ka-reaction, kung sino ba talaga nagpapatakbo ng ating gobyerno? Si Bangag ba? Ang mga cronies? Si Tambaloslos? Well, nung unang birada po, mga ka-reaction ng administrasyong ito, nakikita naman talaga natin na nagpapatakbo itong si Tambaloslos. Kasi siya po yung pumupunta sa mga sundalo-sundalo eh. Pero mga ka-reaction, kalimutan na po natin lahat yun. Ang inaharap po ng ating bayan ngayon eh yung walang nangyari sa loob ng 4 na taong pamumuno po ni Bangag. Nasaan ang pera? Nasaan ang trilyon-trilyon? Yun po ang malaking masasabi kong itinatago na dapat ilantad na kung sino ba talaga ang mastermind ng mga nakawan. Kasi nagkakaroon na po ng turuan eh. Pero dito naniniwala po ako na si Congressman Irice ay nais po niyang mailabas ang katotohanan. Umabot nga siya sa puntong tinawag niya ang kanyang mga kasamang dilawan at pinklawan na handa nilang isakripisyo ang katotohanan para lamang hindi maupo itong si Sara Duterte sa Malacanang. Pero dito mga ka-reaction, hindi pa rin sumusuko ang katulad ni Irice, ni Labiste, ni Miao Miao, at lalong-lalo na mga ka-reaction, ang mga supporter na nagmamahal sa taong sa bayang Pilipinas, sa taong bayan, ang mga supporter po ang tunay na masasabi nating may tunay na pagmamahal sa bayang Pilipinas, mga Duterte. Ito po, hindi po tayo titigil mga ka-reaction. Hindi tayo titigil dahil ito lamang ang paraan upang hindi po tayo mailigaw ng mga animal diyan sa gobyerno. May itinatago nga bang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Irice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Irice, ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso.
Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan ngayon. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila na to extend themselves to perpetuate into power para hindi managot dito sa mga nangyayaring ito. Kaya nga makita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. And even Congressman Puno is espousing a concon. Alam na natin na hindi na pwede ang concon. Bakit? Gagawa ka ng batas. Pagkatapos paggagawa mo ng batas, mag-i-elect ka ng mga delegado. Gagawin nila yung proposed constitution, tapos magkakaroon ng plebiscito. Naku po. So anong option? Tanda ko lang, sabi, hindi na kaya ng concon, kaya kailangan CONAS. Pagka CONAS, sinong magpapalit ng konstitusyon? Mga congressman, yung senador. Naku. Iginiit ni Erice na mahalagang magpatuloy ang paghahanap ng katotohanan upang mapanagot ang sinumang sangkot sa katiwalian. Kaya nga, mahalaga na tuloy-tuloy yung paghahanap ng katotohanan para Yun. maiwasan yung mga consequences ng pagbabaliwala sa katotohanan. Samantala, wala pang opisyal na tugon ang Malacanang sa naturang mga paratang. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Naku, mga kareaksyon, yun na po sinasabi natin eh. Magkakaroon ng Constitutional Assembly, Constitutional Convention. Naku. Bakit si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon in-invite si na mag-testify by Zoom si Saldico? Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw na ipatestify doon by Zoom. Ano ba Tama. talaga, Senator, ang rules dyan sa Blue Ribbon Committee? Dapat what is good for the goose is good for the gander. Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung pinatestify nyo yun, edi part of the records na yun Naku ng po. Senado. Ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong at sa Malacanang. Yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Talagang inililigaw po tayo ng mga taong yan. Inililigaw po tayo upang... Dito ka magtataka. Dito mo makukonfirm. Teka lang, Banat. Inililigaw tayo mga kareaksyon upang hindi po natin talaga malaman na itong si Bangag ang mastermind. Alam na po ng taong bayan yan. Alam ng taong bayan yan kung sino yung mastermind, kung sino yung mga magnanakaw, kung sino yung mga dugong magnanakaw, at kung sino yung mga may lahing magnanakaw. Naku po. Nananalaytay sa kanilang mga dugong mga... Tataka. Dito mo makukonfirm na itong si Soto at itong si Lacson, tuta talaga ni Marcos yan. Binanggit na yan ilang beses yung pangalan ni Yusek Bersamin. Anong ginawa ni Lacson? Wala. Hindi man lang pinatawag. Hindi man lang, alam mo yon, akin, again, let's give the benefit of the doubt dito sa tao na ito. To be fair, okay, let's give the benefit of the doubt sa tao na ito. Pero ilang beses nang binanggit yan. Lacson, ba't hindi mo ipatawag yan sa Blue Ribbon? Ang dami mong pinapatawag na walang kwenta. Nakatakip pa mga na muka. Eto, lantarang binabanggit ng paulit-ulit, ayaw mong ipatawag. Halatang pinagtatakpan ninyo si Marcos. Naku. Oo nga naman, yan ang mga kareaksyon nakita po natin doon na itong si Yusek Bersamin, yung apo ni Matandang Bersamin, mga kareaksyon, talaga pong hayagan ang nagsasabi mismo itong selebiste. Bakit ayaw? Anong dahilan? Bakit ayaw ipatawag? Nako. Ito po mga kareaksyon si Sharon Cubeta. Ha? Si Sharon Cuneta, mahilig magpa-cute yan, di ba? Pero pakapangit ng ugali niya, no? Talagang kain-suka din, no? So anyway, tsaka user, tsaka plastic, no? So anyway, she said na, yun nga, na Bakit mga kareaksyon na kailangan nating malaman ang pagiging user ni Sharon Cuneta? Kasi nga,
hindi user ay katulad ni Bongbong Marcos, ibang klaseng user si Sharon, ibang klaseng user si Marcos, si Bongbong. O i-comment nyo sa comment section kung anong klaseng user si Shawi at saka anong klaseng user si Bongbong. Kasi si Shawi laos na eh. Wala nang kilig ang mga tao eh. Laos na eh, kaya lang pinipilit pa niya magpakilig. Paano kikiligin sa iyo, Shawi, ang mga tao? Tignan mo naman si yung attorney mo. Si attorney walang kaso, attorney no case. Yung asawa mo, ano pangalan? Attorney Pangilinan. Wow, dagat, yun. Wow, unggoy. Naku, mga ka-reaction. Hindi ko sinabing unggoy si Kiko Masina. Kaneta, mahilig magpa-cute yan, di ba? Pero napakapangit ng ugali niya, no? Talagang kain-suka din, no? So anyway, tsaka user, tsaka plastic, no? So anyway, she said na, yun nga, na she looked at at Bongbong Marcos and then said you made the wrong choice for the VP. But you know what, I do agree with her. I agree with her. Talagang sana si Bongbong Marcos ang vice president na si Kiko. No, kasi mas bagay talaga sila. At saka, di sana hindi president si Bangag ngayon kasi hindi naman mananalo yun kung wala si Inday, di ba? Kaya nga niya binudol-budol si Inday at talagang niloko si Inday. No, lahat sila, buong pamilya nila, no? Makita mo nagmamano-mano pa si Irene Marcos, no? Tapos kahit si 'di ba, so ginamit nila. So hindi naman mananalo yan eh. Natalo nga sa pagka vice president yan si Bangag eh, no? So tapos si Kiko, nakakatawa siya kasi si Sharon Caneta, kino-compare niya si Inday kay Kiko. Hindi sila magkahalintulad, ang layo. 9 million lang ba ang bumoto kay Kiko? Tapos kay Inday 34 million. Oh, 'di ba? So tama siya. She's correct. Sana sila, no, mas bagay talaga sila. At saka pareho silang non-performers, pareho mga phony, parehong useless, no? Parehong kaibigan ng CPP, oportunista, plastic, walang totoong pagmamahal sa bayan. Napaka-fake. No. Yan ang sinasabi natin, mga ka-reaction. Kaya huwag kayong maniwala kapag mayaman na hindi na magkukurap. Huwag kayong maniwala. Sabi nga tumanggap po lahat po ng 11 alyansa member. Nako. Kaya wag po kayong maniwala na kapag mayaman na hindi na magkukurap yan. Mayaman na yan, hindi na magkukurap yan. Wag po kayong maniwala doon, mga ka-reaction. Ang pera, nakaka-addict yan. Nako. Ito po palalabas ko po sa inyo to. Secretary Vince, paano ito? Ito lang ba ang kinaya ng budget? Isang poste lang? Sa Adams ito. Isang poste lang yan. Hindi ka... Pero sa Davao del Norte, bumurahin pa niya yung DPWH. Putang ina mo. O, di ba kaya sarap murahin ni Vince yun? Putang ina mo, Vince. Putang ina mo, bakit isa lang yung poste niya, pakipahaliwanag mo nga? Walang pondo. Puponduan na. Putang ina naman, Vince, bakit walang ano yan? Nagmumura ka kasi, Vince eh. Huwag ka magmura para hindi ka mamura. Nagmura ka dun sa Davao di ba? Putang ina naman, Vince. Ano ba naman yung ito, Vince? Bakit isang poste lang, Vince? Putang ina naman, Vince. Kaya ni Luigi at saka ni Super Mario tuwid-tuwid dyan. Ang pinuntahan nyo kasi doon sa Pidig, sa Barangay Tumunton at Tununton at saka sa Barangay Libnawan. Hindi kayo pumunta doon sa Bintar, yung puro poste lang din. At saka ito sa Adams. So, tatanong lang ako dahil baka ito lang ang kinaya ng budget. Baka yung budget dito ay pang isang poste lang talaga. O paano? Sayang ang bayot. Ito yung flood control project na ginawa ng mga Diskaya under sa Timothy Construction. Ito, Vince, panoorin mo to, Vince, itong flood control na to, di mo tapos to eh. Pero nagputangin na ka dito, Vince eh. Ito yung flood control project na ginawa ng mga Diskaya under sa Timothy Construction noong 2022. Ito ay ang Lumanay Flood Control Project sa Barangay Kaluman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ito ay controversial dahil nakakulong si Sara Diskaya dahil dito kasama si D.E. Larete at iba pang empleyado ng DPWH.
Dito nagmura si Vince Dizon na tinawag na gago si D. Ilarete dahil daw binayaran niya yung flood control project na ito nang hindi pa tapos. Nagpapaliwanag si Larete at sinasabi niya na ginawa nila kaya lang nasira at hindi siya pinakinggan at kinasuhan sila. Evidentiary in nature ang usapin na ito. Pero kung titingnan nyo ngayon, sa pamamagitan ng warranty ng kontratista, parang tama naman si D. Ilarete. Nagawa yung proyekto, tapos na yung proyekto, at ito na yung resulta. Alam niyo bakit pinag-iinitan ito? Dahil ito ay nasa Davao Occidental. At alam naman natin pag sinabing Davao, ikakabit kaagad sa mga Duterte. At isa pa, ito ay flood control project ng mga Diskaya. Ang pinakapaboritong bugbugin ng administrasyon na ito pagdating sa mga kontrata ng flood control. Yung ibang mga kontratista ng flood control na mas malalaki pa sa Diskaya, hindi nila pinapansin at hindi man nila nakakasuhan. Hindi man nila ini-inspeksyon at hindi man nila ito pinag-uukulan ng oras. Ito na ngayon mga kababayan, yung flood control project na ito. Alam nyo, nakakalungkot lang na kahit anong gawin talaga sa administrasyon na ito, pag hindi papabor sa kanila, hindi kakampihan. Ang kakampihan nila, yung pumapabor sa kanila. Nakakahawa ang mga empleyado ng DPWH dito sa lugar na ito. Dahil mga empleyado lang sila. Sumusunod lang sila. Nag-i-implement lang sila. Pero sila ang nakakulong ngayon. Samantalang yung mga totoong nagnakaw sa pera ng bayan, yung mga nagpalusot at gumawa ng mga anomalya sa mga pagawaing bayan, ayun, masaya sila, malaya sila, at yung iba nakakapag-kontrata pa. Alam nyo, malungkot talagang isipin na kung survival ang pag-uusapan, this is in fact a way of saying na para mag-survive sila, kailangan meron silang maituro. Alam niyo yung pelikulang National Treasure? Doon sa dulo mapapansin niyo yung sinabi ng FBI agent, somebody must go to jail. Ang problema, sino? At nagkataon nga, dito sa Davao Occidental, pero isang proyekto na ginawa ang mga Diskaya, hindi sila nakontento, ginawa ng investigasyon, kinasuhan, at pinakulong. Samantalang yung iba, klaradong-klarado, hindi man tapos, hindi man ginawa, pero malaya ang mga gumawa nito. Ito ay leksyon sa atin lahat. No? Hindi ko pinagtatanggol ang mga Diskaya sa kanilang ginawa kung meron man sa kalokohan na ito ng flood control. But if you look at this as an isolated flood control project in Davao Occidental, at tingnan mo ito ng maayos, makikita nyo, kompleto at tapos. Sayang ang bayot. Ito Bongbong, manood ka dito, panoorin mo to. Chinese New Year gusto mo, ito panoorin mo to.
Bilang pagsalubong sa Chinese New Year, isang makabuluhan at makulay na selebrasyon ang ginanap sa Coastal Road o Naku Bacana po. Bridge sa Davao City. Ang detalye May hinggit na naman si Bongbong nito, nako. Mura katarantado ang siyang ginagawa mo, brad eh. mula kay Jean Domingo, live. Mayong gabi, Jean. Yes, maayong gabi, Franco. Ginanap nga dito sa ating ipinagmamalaking Davao City Coastal Road ang makabuluhang selebrasyon ng Chinese New Year na nagpapakita ng pagkakaibigan ng bansang China at ng Davao City. Ito isang gabi ng kultura, pagkakaisa at pag-asa di lamang sa mga Davaoenyo, kundi sa bawat Pilipino. Ginanap sa Davao City Coastal Road ang kauna-unahang selebrasyon ng Chinese New Year sa Bacana Bridge na nagpapakita hindi lamang ng kultura at tradisyon kundi pati ng matibay na ugnayan ng bansang Pilipinas at China. Nako. Tonight, aside from celebrating the Chinese New Year, we'll be lighting also the bridge, the Bacana Bridge, and aside from that, we'll be launching also the Chinatown Coffee Table book, which is a project of VP Sara pa sa time ni VP Sara, and this time karon na to siya i-launch na gid kay na human na gid ang libro. So we're very happy na i-celebrate siya in time for Chinese New Year. And also aside na daghan tag mga dances from our schools, Chinese schools here in Davao City na reflecting the talented Davaoenos no na adere. So daghan siya activities this evening, and happy kayo mi because we're not just here to celebrate the Chinese New Year, but we are here also to really strengthen our bond with the Chinese community as well. Aside from the Chinese community, we also invited other consul generals pod no or other consulates pod kay really want to strengthen our relationship with all, not just for China or Chinese friends but also other nationalities pod. And kani siya first lang ni siya mag steps lang kaya napod may mga ongoing pod na mga partnership with Korea, with Japan as well. So kana daghan tag gina-strengthen kay like what I said kanina pod na ginaano na to ang atong relationship with all, not just Chinese but also other nationalities. Dumalo si Davao City Mayor Sebastian Duterte at Naku mga po. representante ng Consulate o Chinese Embassy kasama ang daang-daang Davaoenyo at Chinese community sa gabi ng makulay na selebrasyon. Tampok ang Dragon Dance, light show at masiglang mga palamuti. As far as I can remember, it is a gift to former President Rodrigo Roa Duterte during his term. Regalo ni sa China siya ang birthday ko, no? That is how they packaged it, but ultimately it is for the Davaoenos. So swerte ta nga tagaan ta, kinanglan mapasalamaton ta, and we have to remember that China is a friend. They are neighbors. Bilang pagsalubong sa tinaguriang Year of the Horse, maaga pa lang ay nakahanda na ang pagdadausa sa Davao Coastal Road para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Handa na ang entablado at tent sa buong lane ng Coastal Road Bacana Bridge at striktong traffic scheme naman ang ipinapatupad simula alas 2 hanggang alas 9 ng gabi. Ilan sa mga highlights ng pagtitipon ang pag-ilaw ng Bacana Bridge kasabay ng launching ng coffee table book at cultural performances. Higit pa sa isang masayang selebrasyon, simbolo rin ito ng matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at China na nagtataguyod ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagpapahalaga sa kultura. Ipinahayag naman ng mga dumalo ang kalangtuwa at karangalan na maging bahagi ng kauna-unahang pagdiriwang sa ipinagmamalaking Davao Coastal Road at binigyan din nila kung paano pinapalakas ng mga ganitong pagkitipon ang komunidad at pinapakita ang makulay na pagkakaiba ng kultura sa Davao City. Para sa mga Davaoenyo, ang kauna-unahang Chinese New Year celebration na ito ay hindi lamang simula ng bagong lunar year, kundi simbolo rin ng patuloy na pagkakaibigan, pagkakaisa at sama-samang pagdiriwang sa mga susunod na taon. Kung hey Fat Choy, Franco, yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Jean Domingo, balik sa'yo, Franco. Daghan salamat, Jean Domingo, sa iyong live report. Nako. Inggit na naman po itong si Bongbong Marcos sa nangyari dyan sa Davao Coastal Road. Hindi na naman po siya naimbitahan, mga kareaksyon. Diba? Ganyan po yung mga yan eh. Kapag hindi naimbitahan, nagpapatakbo dyan sa sa St. Luke, hindi na matay.
Diba? Nanindigan po ang Malacanang na obligadong makipagtulungan ang pamahalaan. Naku po. Oras na maglabas po ang international Yan ang sinasabi natin, ililigaw na naman nila ang usapan ng Malacanang mga ka-reaction eh. Dinadala na naman nila sa ICC eh. Ito si Kirilin Castro, isa pa ito eh, talagang ito promotora to eh. Promotora ni Bangag. Criminal Court o ICC ng warrant of arrest para kina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Tulad ng ginawa nito noong kaugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mangyayari lang umano ito kung idadaan ang warrant of arrest sa International Criminal Police Organization o sa Interpol. Narito po ang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Yan po ang tinig ni Yuse Claire Castro. Isinapubliko ng ICC ang impormasyon na itinuturing na co-perpetrator o mangkasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs, sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. At maging sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dating general ng Philippine National Police na sina Oscar Albayalde, Camilo Cascolan at Vicente Danao. At ang dating Philippine Drug Enforcement Agency Chief na si Isidro La Peña at dating National Bureau of Investigation Director na si Dante Giran. Ayon po sa ICC, ang mga ito ay mayroong ding de facto authority o lumalabas na may otoridad at may napagkaisahang plano o kasunduan na sugpuin kahit sa pamamagitan ng dahas ang mga kriminal sa Pilipinas kabilang ang mga hinihinala o tinuturong may kinalaman sa paggamit, pagbenta at paggawa ng droga. Sa mga pinangalanan, si De La Rosa po ang natatanging hindi tukoy ang kinaroroonan matapos siyang tumigil sa pagdalo sa mga sesyon sa Senado mula pa noong Nobyembre matapos lumabas ang impormasyon na inuutos umano ng ICC ang pag-aresto sa kanya. Pumanaw naman po noong 2023 si Cascolan ang itinuturing may akda sa Oplan Double Barrel ng PNP. Nananawagan po ang Malacanang sa mga pinangalanang opisyal na huwag magtago at harapin ang mga reklamo. Narito muli si Yuse Claire Castro. Unang-una, kung kayo may tatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Tinig muli ni Yuse Claire Castro. Samantala, sinabi naman po ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Deputy Majority Leader Risa Ontiveros na tatalakayin ng Senado ang mga posibleng hakbang kaugnay ng sitwasyong may kinalaman sa International Criminal Court. Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi po ng dalawang senador na hindi madali ang naturang sitwasyon dahil sa posibilidad na mawala ang dalawa nitong miyembro. Binigyan din ni Senator Ping Lacson na mahalagang galangin ang mga prosesong konstitusyonal ng Pilipinas bago magpatupad ng anumang warrant of arrest mula sa ICC. Sinabi naman po ni Senator Risa Ontiveros na mas komplikado at masalimot na proseso itong issue ng ICC na kailangan harapin ng Senado bilang institusyon sa tamang panahon. Ricky, grabe no? Oo. Ano na? I wonder nga kung may warrant of arrest na soon ilalabas at anong gagawin, no? If ever, wala na si Senator Bato, nagtatago. Si Senator Bongo kaya magtatago. Pero sabi naman ni Senator Ping, basta naka-session. Yun na nga, paano pagtapos ng session? Hindi, pero only if it's crimes na less 6 years and below. So may qualification. Parang hindi Kaya pala nagtago na si Senator Bato. Kasi hindi pa naman siya talaga, di ba? Parang, he's only accused. Accused. Di ba? Hindi pa naman siya talaga. Pero alam mo, trial by publicity and everything. Pero kung hindi siya mapoproteksyonan ng Senado. Ikaw, magtatago ka? Kung meron akong paraan, di ba? Kung may kukup sa akin, kung meron akong pera na habang buhay, hindi ko kailangan magtrabaho, meron akong naitabi, why
not? Ayoko kaya rin doon ako sa kulungan. Kahit sa The Hague, imagine Maski na sa may The winter Hague yan, maski na hotel yan, pero yun at yun lang ang gagalawin mo, nakakulong ka. Never mind. Never mind. Ayan na nga. Samantala, iniulat naman po ng Department of Justice na naglabas sa Manila Regional Trial Court ng precautionary hold departure order laban kina Senator Jingo Estrada at iba pang kapwa niya respondents sa plunder at iba pa mga kaso kaugnay ng mga anomalya sa flood control, kabilang na po si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Base sa 4 na pahinang kautusan ng Manila RTC Branch 52, sakop din na naturang precautionary hold departure order sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Nakasaad sa kautusan na may probable cause o malamang na dahilan para Kasalukuyan po, hinihintay po natin mga kareaksyon ha. Si VP Sara magsasalita daw po eh. Kung nakita po nyo, nag-flash po sa aking, sa ating, ayan, nakikita po nyo mga kareaksyon. Nag-flash po sa ating screen na kasalukuyan, hinihintay po natin ha. Hinihintay po natin si VP Sara na magbibigay yata siya ng mga importanteng mahalaga. Importanteng impormasyon patungkol sa siguro sa mga bagay-bagay na kumakalat ngayon sa social media, mga kareaksyon. Nandiyan na rin ang kanyang napipintong impeachment dyan sa may Kongreso. Kaya hintay-hintay lang po tayo at magkikita po natin maya-maya si VP Sara Duterte. Tuloy po natin ang ating usapin patungkol nga dito sa maraming issue, mga headline ngayon. Panglilito ng administrasyong ito upang mailayo ang usapin patungkol sa flood control. Paniwalang aalis ang Pilipinas sa mga naturang respondents para makaiwas sa pagka-aresto at paglilitis. Nilinaw naman ni DOJ spokesperson Polo Martinez na sa kabila ng paglabas ng naturang kautusan, hindi nangangahulugang naresolba na ang mga kaso para sa plunder na nakabinbin sa DOJ. Inaakusahan si Estrada ng pagmamanipula ng alokasyon ng 355 million pesos para sa pagpupondo sa unang distrito ng Bulacan kapalit ng sinasabing 30% na hati sa pondo. Itinanggi naman po ito ng senador. Bukod sa plunder, nahaharap din si Estrada at ang sinasabing kasabot niya sa mga kaso para sa paglabag sa Anti-Graft Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at pagtanggap ng regalo ng mga public officers at corruption of public officials. Ang mga kaso ay isinampa ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works, and Bid Rigging Task Force. At ang oras, alas 8:44 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Professor Froilan Calilong, ang ating suke. Siya po isang political analyst. Pag-usapan po natin itong pet peeve ko nga, yung anti-political dynasty bill. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Good morning po at magandang umaga po sa lahat ng ating mga bye-bye. Happy Chinese New Year po sa ating katantabab. Oo nga, kung Hey Fatsoy. Prof, napatawag kami kasi nga mainit na mainit po itong usaping anti-political dynasty bill sa 21 na mga priority bills na gusto ipasa ng ating Pangulo. Isa ito sa talagang mainit na diskusyon. Umiikot na rin, nagkakaroon ng consultative mga roundtable discussions. Nakatatlo na yata, if I'm not mistaken, Pasig, Cagayan de Oro, Bulacan yata, no? So, please enlighten us, Professor. Do you think na finally may papasa, although may batas na, no? Hindi lang talaga binigyan po ng ng paa yung mga implementing rules and regulation, yung IRR, hindi ginawa. Kaya natulog na lang ito sa ating saligang sa kangkungan. Do you think finally maisa sa batas na? At ano yung mga parameters? Kasi the argument hanggang second degree of consanguinity. Pero marami gusto hanggang fourth degree, yung mga first cousin kasama. So kayo na po magbigay sa amin ng liwanag sa yung chance po na ito po ay magiging isang batas na. Well, as with any kind of priority measure, or a very important legislative matter, I think it will boil down to the urgency, number one. Secondly, the public clamor for it. And thirdly, yung political will po na kinakailangan na manggagaling ideally sa ating Pangulo at kung kaano niya kakayanin din na ilaban ito sa kanyang mga kaaliado, lalong-lalo na dito sa Kongreso.
I think the biggest hurdle for this will always be in the Congress primarily because alam naman natin that I think around 80 to 85% of the members of our current Congress are actually coming from political dynasties, and it's going to be quite difficult for them to actually assign a bill that will eventually end their political futures primarily. So I think ang marami kasing contentious din Ms. Pat, unang-una ano ba talaga yung kakailanganin nating anti-political dynasty bill? Ang tatanungin ba natin dito yung succession o yung pagkakaroon natin ng mga politiko na nakaupo na magagaling sa isang pamilya at the same electoral cycle. And another thing na titingnan natin dito siguro is yung consanguinity and affinity, up to what degree po ba? And thirdly, gaano yung kalaki yung bibigyan nating papel dito sa COMELEC para i-flag down itong mga mag-file ng COCs na manggagaling sa allegedly sa mga political dynasty. So the bill actually is really good. It will really change the political landscape of the country. Pero, I think it really will face a lot of hurdles at the moment. And yung target nila na may pasa to before 2028, I think if they will be able to have enough political will to actually do it, maaari. Pero the way I see it right now, medyo mahirap pa siya talaga. Okay. Hi, Prof. Good morning. This is Ricky Matay po. Good morning po. So you're mentioning about political will, no? Actually, the President has expressed support. And even Congress has expressed support. Even Sandro Marcos has expressed support. No? It's a priority bill of the government. So political will, nandiyan na po tayo. But there are so many versions of this anti-political dynasty bill. Ano po naman yung suhestyon na pinakamaganda coming from the civil society groups? Halimbawa, because we're doing consultations already, ano po yung magandang pagdebatehan at isaalang-alang ng Kongreso po sa pagpapasa ng batas na ito? Among the many versions. Right. Actually, yung po kasing version ni Speaker Bogie D and then Sandro Marcos, I think it does not resonate to a well-meaning political dynasty bill. Kasi ang nangyayari ron parang technically parang rotation lang. So parang political noise lang ba? Parang you're saying, Prof, it's just political noise? Yes. Okay. Yes, so parang hindi ko siya nakikita na talagang genuine na anti-political dynasty bill, no. I think right now what Senator Risa Ontiveros is doing primarily, talking and having consultations with civil society organizations, various cause-oriented groups. I think this is really a good step towards forging a meaningful anti-political dynasty bill. Pero yun nga, kumisan kasi kahit maganda yung nilalatag natin sa mga provision, minsan ang problema natin dito is yun nga, pagdating sa botohan, sa plenary, sa PICAM, mayroon ba tayong mga pagtutol na makikita? And kumisan kasi, talaga magtatagal siya na matatabunan ng iba't ibang mga issues, lalo na ngayon, may kinakaharap pa tayong another impeachment against the Vice President. So, we'll see. No? So you're saying po, you're saying po, na among all the versions, pinaka-pabor po kayo sa version po ni Senator Risa Ontiveros. Can you walk us through bakit po ito yung sa tingin nyo ang best bet natin? Well, I think that's a lot better, no? Kasi nga una-una nanggaling siya sa consultative mechanisms, no? So in short, we have people that really gave their insights or their valid suggestions or recommendations regarding the bill. And I think that's very good, no? Kasi hindi lang gagaling sa politiko yung kanilang mga sentimiento, no? So I think that's a valid point, no, to begin with. And then secondly, I think the way I see it, it will still be refined and mas gaayos pa yung mga provisions na ilalatag nila. Yes, Prof. As brought about by this consultation. Yes, Prof. Ibig ko po sabihin, pwede po bang himayin natin bakit po yung version po ng kay Senator Ontiveros yung pinaka-maayos ngayon na i-considera? Ano pong meron ito na wala yung ibang version? Well, sa akin unang-una yung kakayahan ng yung pag-empower doon sa mismong tao, sa mga members ng civil society to contest
yung mga magpa-file ng COCs kung sakasakali na meron silang mga nakikita na na mga paglabag, no, kung sakali mang maipapasa to. I think that's a good that's a very good provision. Number one, because it empowers the people directly, no, na makialam, no, dito sa usaping pampolitika sa bansa, and at the same time, no, magkakaroon tayo talaga ng greater vigilance, no, regarding the manner by which the law will be implemented, no, on the ground. So I think that's one of the good things. And secondly, yung yung gusto nilang mangyari dito na I believe sa Risa Ontiveros version yata, if I'm not mistaken, up until the fourth degree, no, Yes. yung kanilang gustong ilatag, no. Fourth So, which degree I think of is also good consanguinity. para talaga masiguro natin na bababago talaga yung ating political landscape. Oo. Aside from that, i-add ko lang, no, aside yung fourth degree of consanguinity, ayaw rin niya na pati magjowa na tumakbo, na basta ma-prove, no, that they live together, yun hindi rin pwede, no. Sabi niya, it's okay that you can be in a relationship, kunyari, ikaw yung mayor ngayon, tapos na-inlove ka sa kabilang mayor, tapos, di ba, ng ibang town, so, well, hindi yun political dynasty bill. Pero pag nagsama kayo, with or without marriage, the next election term, hindi na dapat pwede. Kasi fourth degree of consanguinity. But also for the information of our viewers, yung degree, no? Kasi yung kay Speaker Bogie D at saka yung kay Congressman Sandro Marcos, hanggang second degree of consanguinity. So, hanggang lang yun, no? Correct me if I'm wrong, parents, mga anak at mga kapatid lang. Hanggang dun lang. Naku po. Fourth degree, expanded yon hanggang first cousins. Hindi pwede. Tama po. Okay. Tama po yan. Hanggang sa uncles, no, yung mga parang tawag dito, parang mga kamag-anak na medyo malayo-layo na. Hanggang second cousin, I believe, no, pasok pa rin sa fourth degree. Yun. Okay. Pero Professor, you're saying you mentioned nga political will, no? Even if the president said that this is a priority bill, sabi mo nga baka i-dribble, like yun na nga nasa 1987 Constitution pero never pa na talagang ginawang batas. So ito ngayon, with people now who are more woke, di ba? Galit na yung mga tao at nakikita nila na isa ito sa mga kadahilanan kung bakit nga laganap na ang korupsyon sa ating bansa dahil nga at hindi umaasenso yung mga ilang mga probinsya dahil nga sila nagmomonopolya, no, ng ekonomiya, ng mga negosyo dun sa kanilang sinasakupan. So, do you think that if they don't pass this, do you think that it's kumbaga the people will hindi naman up in arms, no, pero magkakaroon ng civil unrest, magkakaroon ng mga strike or mga pagmamarcha laban po dito? Hindi ho ba dapat dahil nga the president also is suffering from very low trust and approval ratings. Maybe with this bill, if it's with the passage, it might help bring it up. Don't you think also it is a good political move for the president to really make this into law? Right, yes. Actually, no, as with anything else, no, sa politika naman natin talaga, ang titignan natin dito is the motivation behind every legislation or every policy that we have. And I think if the president really is very sincere and genuinely advocating for an anti-dynasty bill, I think he has all the resources and the mechanisms to really make it possible in his time. No? And I think this will be a good legacy on his part if in case it will really be filed within his term dahil he himself comes from a very powerful political plan, no? And I think magandang narrative ito, no? At saka magandang legacy building measure para sa kanya. Pero kasi alam niyo kasi on the ground kasi, no, marami pa rin sa ating mga kababayan ang sabihin na natin, umaasa dun sa patronage politics na umiiral, lalong-lalo na sa mga probinsya, no, especially during elections. And they might feel, no, that yung political entrenchment, especially those people na wala naman talagang kakayahan
to launch a massive political campaign, baka mawawalan sila, no, later on ng mga, syempre may mga business interests sila diyan, no? So on the question as to whether magkakaroon ba ng talang malawakang public outcry, I think for people in Metro Manila, definitely we totally agree with that, no? Pero sa mga far-flung areas, sa mga provinces, especially dun sa mga nasa laylayan talaga, I think many of them will still cuddle to the idea of having a political plan that will be supportive of them, no? Basically. Actually, I was gonna ask nga, let me be the devil's advocate now, kasi gusto natin tignan yan sa lahat ng angulo. Marami pa rin, magugulat ka, Pati, ha? Marami pa rin, lalo ngayon nasa ilalim ng laylayan, ang talagang pro-dynasty. Because number one, tama ba to, Prof, na feeling nila na yung nalalabag yung karapatan nilang bumoto at pumili dahil sa anti-dynasty. Ironically, ha? Kasi nga nasanay sila. So my question po, could banning these dynasties unintentionally weaken yung stability po dito sa mga areas that are still, dependent on it? And another question, sabi kasi nila dati, may good and bad dynasty. Do you believe in this, that there's good and bad dynasty? Kaya yung iba nakaangkla pa rin, lalo na yung mga kababayan natin na kumbaga patronage politics yung nakasanay nila, nakaangkla pa rin po because there is a good dynasty. Nasanay na sila. They don't know any better. But do you believe that there's good and bad? Yeah, I totally agree with that naman, kasi I've been researching about dynasties, basically, may mga isulat na rin akong articles about dynasties. And true enough, may mga dynasties tayo na talagang mahal ng taong bayan dahil nandun sa kanila, unang-una, yung takot, yung pangamba. Na kapag nagpalit ng liderato o nagpalit ng pamilya na humahawak doon sa probinsya o doon sa munisipyo, mababago rin yung mga benepisyo na nakukuha nila. So nandoon yung agam-agam, na may mga dynasties kasi talaga na inaalagaan yung kanilang constituents, hindi lang during elections, kundi talagang for the entire term na nandoon sila, nakaupo sila. So the fear, the innate fear, yung apprehension sa kanila na baka mabago to kapag nagpalit, nandoon. So they keep on voting the same personalities or the same people, And yun yung masasabi nating kung talagang performing yung plan na yun, talaga makikita natin meron siyang political and political clout, doon sa mga tao. Pero kung ang problema kasi dito, yung mga bad dynasties talaga, tama po yan. Actually, hindi bad dynasties, mga evil dynasties. Yung mga meron talaga silang mga political warlords, may mga private armies. May mga ganyan po kasi talaga tayo. Yun yung mahirap, basically. So Professor, before we let you go, ano ang mga dapat natin alalahanin? Aside from making this into a bill, the anti-political dynasty bill, kailangan rin yata may electoral reforms rin, di ba? Na kailangan rin natin kilalanin ng mabuti rin yung ating mga kandidato. Hindi dahil yung apelyido ko ay ganito, may feeling of entitlement na dapat ako yung maging mayor, ako yung dapat maging governor, di ba? Parang may mga ganyan, di ba? So, electoral reform rin po ang kakailanganin po ng ating bansa. Kayo na po, magbigay po kayo ng mensahe. Yes, I totally agree with that. That's why the COMELEC should really step up to this, and really perform their mandate, particularly dito sa paglalatag ng mga reforma, lalong-lalo kapag meron tayong elections. Because the truth of the matter is, talagang yung violations every elections are very glaring. And, sometimes it happens under the very nose of the COMELEC, And, kumbaga, kung itong mga bagay-bagay nito ay pinapalagpas at hindi talaga kino-correct, talaga nagiging parte ito ng sistemang political natin. Kaya yung kultura, the political culture that we have right now is really grounded on political patronage, spoil system, and yun nga, mahirap baguhin. And the only thing na nakikita ko ngayon, na maaari talaga magpabago rito, isa rito, itong anti-political dynasty bill, because this will reset the government somehow, especially the elective positions, kakaroon tayo ng mga bagong muka, fresh faces, because I believe that in the government, there is really no monopoly of greatness, Correct. Kung brilliant ka, it doesn't
doesn't necessarily mean na wala nang mas gagaling pa sa'yo. Ang problema, nahihirapan sila to break into the political mainstream because of the structure and the system that is currently in place. No? So with a law like this, I think magiging malilevel natin yung playing field. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na kilapisin, kilalanin at bigyan pagkakataon yung mga mas mauhusay naman at may kakayahan na maglingkod nang hindi tinitignan lamang yung makinarya at saka yung pera na meron sila. At saka yung apelyido. Tama. Kasi sabi ko nga kay Ricky, 112 million Filipinos. Alam nga naman 300 plus lang ang deserving dyan sa Kongreso. Or may kakayanan, di ba? Or may kakayanan na mamuno, di ba? Nako, sige po. Very interesting, Professor. At babalik ka ulit, syempre, dito sa aming programa. Kung hey Fatsoy muli sa inyo. Happy New Year po! Ayan Happy po. New Year, Happy Year. Happy New Maraming Year. po salamat. Mabuhay po kayo. Ayan, si Professor Froilan Calilong, ang ating political analyst. At ang oras, alas 9:03 na po ng umaga. Ricky, may dinaluhan akong event nung last Friday. O, Saan ka diba? naman nagpunta, Friday the Papi? 13th. Iyon ang 7th anniversary po ng King's Empire. Yung ano? Yes. May conference ka, di ba?